Ang pulong sa kinabuhi karon gikan sa Exodo 32, bersikulo 15 hangtod 19. Ako na ang musulti sa tinuod alang kanato. Sa Exodo 3, duha usa 5, milugsong si Moises gikan sa bukid, dala ang duha kapapan sa pagpamatuod nga sinulatan sa isig ka kilid. Buhat kini sa Dios ug ang mga agi kinulit mismo sa Dios diha sa mga papan. Nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan habang sila'y sumisigaw, sinabi niya kay Moises, "May ingay ng digmaan sa kampo." Ngunit, aniya, hindi iyon ang tunog ng sigaw ng tagumpay, ni ang tunog ng sigaw ng pagkatalo, kundi ang tunog ng pag-awit. Naririnig ko, nangyari nga, nang malapit na si Moises sa kampo, na nakita niya ang guya, ang sayawan, at si Moises. Nag-alab ang galit at inihagis niya ang mga tapyas mula sa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. At ito ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa pag-akyat ni Moises sa bundok Sinai na magpapatuloy mula noong nakaraang linggo. Bago tayo magsimula, nais kong simulan natin ito sa isang talata mula sa banal na kasulatan na sinabi ni Jesus. Aniya, kung hindi natin naintindihan ang mga isinulat ni Moises, paano natin maunawaan si Jesus? Paano natin makikilala si Jesus? Balikan natin ang Juan 5, versikulo 46 to 47. Sabay-sabay tayo magbase. Sapagkat kung kayo'y naniwala kay Moises, ay maniwala rin kayo sa akon, sapagkat siya'y sumulat tungkol sa akon. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga isinulat, paano ninyo paniniwalaan ang akong mga salita? Nauwi sa pagpatay ng mga Israelita ang Pangunoong Hesukristo dahil hindi sila naniwala kay Jesus. Halos lahat ng tao sa mundo ngayon ay kinikilala na si Jesus ay tunay ngang isang makasaysayang figura. Siya ay talagang nabuhay sa mundong ito. Ngunit ilan sa kanila ang tunay na naniniwala na siya mismo ang Diyos. Hindi naman siguro marami, di ba? At ipinuro ni Jesus, kung naniniwala kayo sa mga isinulat ni Moises, napatong na siyang lumang tipan, ang unang limang aklat sa lumang tipan ay isinulat mismo ni Moises. Kung naniniwala kayo sa mga sulating ito, maari rin kayong maniwala sa akon. Kaya itanong naton ito, ano ang isinulat ni Moises? Saan unang lumitaw ang mga sulatin ni Moises? Balikan naton ang kasaysayan upang malaman kung ano ang gawaon sa Diyos sa likod ng mga sulatin ni Moises at paano. Napakahalaga nito na makakatulong sa atin na maniwala na si Hesukristo ay hindi isang tao. Hindi lamang isang tao, kundi siya rin ay Diyos mismo. Kaya tignan natin kung gaano nato naalala ang huling araw ng Panginoon. Ipinagbiriwang natin ang kapistahan ng mga linggo, ang kapistahan ng pag-aani, dahil alam nating ito ang eksaktong ikalimantum araw mula nang iligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Muli, gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng mga petsang ito, mga karaniwang araw. Ang tiempo, dahil ang Diyos ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay ng basta-basta. Palagi niyang ginagawa ang lahat gaya ng kaniyang ipropesiya sa lumang tipan. Sa makatuod, bawat petsa, bawat tiyempo ay itinalaga na ng Diyos. At ang pag-alam sa eksaktong mga petsa ay napakahalaga upang maunawaan ito. Kaya nalaman natin na ang pag-alis ay nagdanap sa kasaysayan noong 1446 BC. At ang araw ay ang unang buwan, ikalabing-limang araw sa kalendaryong Hudyo. At Huwebes pa talaga ito. Ang lahat ng mga petsang ito, tinukoy ni Reverend Evan Park sa kanyang seryeng History Redemption batay sa pinakaunang sabat na ipinanggilin ng mga Israelita nang simulan nila ang kanilang paglalakbay sa ilang. Sa paglipas ng araw, nakatanggap sila ng mana. Ang bawat date ay nagbabago batay dito.
At ang unang buwang ito, ikalabing-lima araw, ay nakasulat sa mga bilang tadlong tutadlo, pungto tadlo. At pagkatapos ay pagdating sa ilang sa Sinai upang malagay sa parehong taon sa ikatulong buwan, unang araw na siyang linggo. At ito ay makikita natin sa Exodo 19.1. Sa kuntong mga Israelita, 2 milyong tao ang dumating sa ilang, ang Sinai. Itong si Moises na 80 taong gulang noon ay magsisimulang umakyat sa bundok Sinai na may taas na 2,291 metro. Aakyatin ng matandang lalaking ito ang bundok na ito sa parehong araw, bababa rin sa parehong araw. Bakit? Upang magkaroon ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Sige, kaya may ukong 8 kabuuang pag-akyat na sistematikong ipinakita rin sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo. Kaya tingnan natin ang unang pag-akyat, pangalawang pag-akyat, at ikatlong pag-akyat. At pagkatapos ay mayroon tayong pang-apat, pang-lima, pang-anim, ikapito, at ikawalong pag-akyat na tulad nito. Narito ang mga petsa. Dahil dubeti sila noong ikatulong buwan, noong unang araw, kinabukasan ay umakyat siya sa bundok. Ang Sinaai ang magiging ikatulong buwan, ikalawang araw na siyang Lunes. Okay? Dahil duganto sila noong linggo. Sa susunod na araw ay ang ikatong Martes. At pagkatapos ay nilalaktawan namin ang isang araw. Iyon ay Miyerkules. Kaya sa susunod na araw ay ang ikalimang araw, Huwebes. Okay? Ngayon, ang ikaapat na pag-akyat ay naganap kinabukasan, pang-anim na magiging Biyernes. Ang ikalimang pag-akyat ay naganap noong ikapitong araw na siyang Sabado. Ngayon, sa pang-anim, pang-pito, pang-walo, tandaan po ninyo, ito ay aktwal na 40 araw na paglalakbay. Nanatili siya sa bundok Sinai sa loob ng 40 araw sa bawat pakakataon. Ngayon, sa ikaunim na pag-akyat, umakyat siya kinabukasan noong linggo. Babalik siya, bumaba sa ikaupat na buwan, ikalabintiputo araw na siyang Huwebes. At pagkatapos, kapag bumaba na siya, sa kung anong dahilan, balik siya ulit sa susunod na araw sa ikalabing-walo. Kaya Biyernes iyon, di ba? At pagkatapos ay babalik siya sa ikalimang buwan, ikadalawangkutwalo na siyang Martes. At pagkatapos ay mayroong isang araw, Miyerkules, hindi siya umaakyat. At sa uling 40 araw, babalik siya sa ikalimang araw. Ikatatlumpu dahil nilaktawan naton ang ikadalawamput-siyam na siyang Huwebes at babalik sa ikapitong araw, ikasampu, ikapito buwan, ikasampung araw na siyang Lunes. Kaya ang paglalakbay ay magsisimula sa Lunes at magtatapos sa Lunes. Gayang ipinaliwanag natin noong nakaraang linggo, sa unang araw pa lang, umakyat si Moises sa bundok. Ang dahilan kung bakit siya umaakyat ng bundok ay dahil, bago pa man pinalaya ang mga Israelita mula sa iyo, Ehipto, sinabi na ng Diyos kay Moises, "Kapag iniligtas ko ang iyong bayan mula sa Ehipto, silang lahat ay lalapit at maglilingkod sa akin sa bundok Sinai." Sige, kaya't naalala ito ni Moises. Kaya't bumalik siya sa bundok Sinai ng araw na ito. Sa araw na ito, makapangyarihang Diyos, ano tayo? Pumapasok siya sa isang kasunduan sa mga tao na tinatawag na tipan. At iminungkahi niya, makikipagtipan ako sa mga Israelita. At ang kanilang pangako ay, kapag kayo'y pumasok sa aking tipan, kayo bilang isang buong bansa, kaya isipin ninyo ang tulad ng Korea, halimbawa, ang buong bansa ay magiging aking pag-aari. Sa salitang Hebreo, ang segula ay nangangahulugang yas ng korona, nangangahulugang parang, ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Hindi lang iyan, ikaw ay magiging isang taharian, isang pari. Ngayon, hindi lang ibig sabihin nito na ang isang bansa ay binubuo ng isang grupo ng mga pari, hindi.
Dito, ang kahariang ito ay malikit sa Hebreo na nangangahulugang pagkahari at pamamahala. Kaya habang tayo ay nagiging mga tao, isang pari ng Diyos, ang ating bansa ay magkakaroon ng kapangyarihang ito upang mamuno sa buong mundo. Sa makatuwid, ang sinumang bansa bilang isang individual, pamilya o bansang pumapasok sa pipa ng Diyos ay itataas sa mundong ito. At iyan ang pangako ng Diyos. At kaya bumalik si Moises ng araw ding iyon. Sabi niya, mga tao, naos ba niyong makipagtipan sa Diyos? Kaya sinasabi ng mga tao, "Siyempre, di ba? Sino ba naman ang hindi gugustuhin nito?" Kaya't ibinalik ni Moises ang kanyang mensahe sa Diyos kinabukasan. Sabi niya, "Diyos ko, sabi sa mga tao, sige, gagawin nila ang sinasabi mo." Kaya sabi ng Diyos, "Sige, sa Martes, Miyerkules, o sa Huwebes na ito." Tama ba? Sa loob ng 3 araw, magkakaroon kayo ng konsagrasyon. Ibig sabihin, kailangan ninyong linisin ang inyong mga sarili. Sige, bakit? Dahil para mapagtibay ng Diyos ang tipan sa mga tao, 'di ba? Siya mismo ang bababa, 'di ba? Kaya para diyan, para sa pagbaba ng Diyos, kinahailangan nilang ilaan ang kanilang mga sarili. Kaya noong Huwebes ng umaga, ang Diyos ay bumaba sa bundok. At bumalik si Moises sa araw na ito at sinabing, inakala niyang ang araw na iyon ang magiging araw ng pagpapatibay. Pero hindi sa araw na iyon. Kung pinagtibay nga ng Diyos ang tipan dito, hindi sana magkakaroon ng Pentecostes, tama ba? Ito ang ika-49 na araw mula nang umalis sila sa Egypto. Kaya sa araw na ito, muling nagbabala ang Diyos sa mga tao, siguraduhing hindi lalapit ang mga tao sa bundok sa ganitong estado. Dahil sinumang nasa kalagayan ng kasalanan, kung lalapit sila sa Diyos ng perpektong katarungan, sila ay papatayon. Kaya nagbabala muli ang Diyos. Nawalan ng pag-asa si Moises, kaya bumaba siya ng bundok ng araw ding iyon at sinabihan ang mga tao na huwag lumapit sa bundok. Kaya naman narito kami sa araw na ito. Napakahalaga ang araw na ito, napakahalaga. Sa ika-6 na araw ng ikatlong buwan, sa araw ng Biyernes, sa wakas ay bababa ang Diyos. At ang Diyos na ito, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo, ay binigkas ang kaniyang 10 utos. Ang salitang utos ay nangangahulugang mga salita sa Hebreo, at ito ay nakasulat sa Exodo 20, talata 1 hanggang 17. Nang bumaba ang Diyos at ibinigay ang kanyang 10 salita at 10 utos sa mga Israelita, ilang araw ba ito eksaktong nangyari? 50 araw mula noon, simula ika-16, ang araw pagkatapos nilang umalis sa Ehipto, eksaktong 50 araw. Laaran kay Mokony, ang paraan ng pagpatay nila sa kordero ng Paskwa, ang paraan ng paglabas nila sa lupain ng Ehipto, ang paraan ng pagdating nila sa bundok Sinai, ang paraan ng pagpunta ni Moises sa bundok Sinai, kung paano ito nangyari. Eksaktong ika-50 araw, natanggap nila ang 10 utos na eksaktong nagpapakita kung paano ipinako sa krus si Jesus at kung paano siya nabuhay na mag-uli. At 50 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, natanggap ng mga disipulo ang banal na espiritu. Ayan ang Pentecostes. Maging ang araw ng Pentecostes ay hindi basta-basta dumaten. Ito ay itinakda na ng Diyos matagal ng panahon, gaya ng nakikita natin bilang patunay sa Biblia. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang buhay na Diyos ang siyang nagsasalita ng salita sa isang grupo sa mga makasalanan. Alam ng mga tao, kahit walang nagsasabi sa kanila, ang bigat at ang takot sa salita ng Diyos. Kaya sabi nila, hindi na namin ito matiis. Moises, maari ba kayong pumunta sa halip na kami at kunin ang salita at ibalik ito sa amin? Kaya sinabi ng Diyos, sige. Kaya mula roon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises at nagbigay siyang bata sa mga Israelita. Iyan ay mula sa Eksodo Kabanata 20, talata 18 hanggang 23, talata 33.
Kaya Kabanata 20, 21, 22, 23, lahat ng ito ay ang batas. Ano ang batas na ito? Dapat nating tandaan, ang batas na ito ay tungkol sa kung paano mamumuhay ang mga Israelita. Saan? Hindi sa ilang. Saan ba naukol ang lahat ng ito? Ang kanilang buhay sa Kanaan. Alam nating lahat na ang Kanaan na ito ay kumakatawan sa ating espiritual na Kanaan, ang langit, tama ba? Kaya, kapag ipinapahayag ng Diyos ang kanyang batas para sabutan sa mga tao na ganito ang magiging paraan ng pamumuhay mo sa kanan, ang batas mismong ito ay kumpirmasyon, garantiya. Ano? Nasakot ng lahat ng nakikinig sa kautusan ng Diyos ay ano ang gagawin. Garantisado silang makakapasok sa kanan. Kaya sino mang tumanggap ng salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, di ba, siguradong saan mapupunta? Sa langit, di ba? Ayan ang kapangyarihan ng batas, ang salita ng Diyos. Kaya hito, kinuha ni Moises ang salitang ito, bumaba ng gabing iyon at inilahad ang lahat sa mga tao at pagkatapos ay sumulat siya ng isang aklat na tinatawag na Aklat ng Tipan. Ang ibig sabihin lang ay kontrata, okay, sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ito ang pinakaunang bahagi, lugar kung saan isinilang ang aklat ng salita ng Diyos. Okay, sinasabi sa atin ng talatang ito na bawat salita sa mga banal na kasulatan tulad ng kung paano isinulat ni Moises, ito ay salita ng Diyos na siya mismo ang nagsabi. Okay, ipinapakita nito ang banal na autoridad ng Biblia mismo. Ito ay isang tiyak na kapahayagan ng Diyos. Ang buong 66 na aklat ng Biblia ay ang buhay na salita ng Diyos. At nakasulat ito sa 2 Pedro 1:20 hanggang 21. At Isaias 34:16, suriin naton ang dalawang talatang ito. Ang aklat ng Biblia ay hindi lamang isang simpleng aklat. Ito ay isang salitang binigkas mismo ng Diyos. Sige, dahil ito ang 10 salita at pagkatapos ay inilagay ito ni Moises sa aklat, makikita natin na ang 66 na aklat na ito sa Biblia ay pawang umiikot sa 10 utos. Balikan nato ang duha Pedro usa. Duha, wala duha usa. Basahon nato. Hibal-oy kini. Una sa tanan na walay propesiya sa kasulatan nga gikan sa kaugalingon hubad. Sa ato pa, dili nato kini basta-basta sabton sumala sa atong gusto. Ibutang sa ilong, sing-sing na kini. Ibutang sa pulso, pulseras na. Ibutang sa liog, kwintas. Ang pulong hubaron sa kasulatan, di ba? Sapagkat walang propesiya na dulating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao tulad ni Moises na ginabayan ng banal na espiritu ay nagsalita mula sa Diyos. Kaya ano ang nilalaman ng Bibliang ito? Ang aklat ng tipan? Ang binigkas na salita ng Diyos. Iyan ang Biblia na mayroon ka ngayon. Susunod na talata. Kaya naman, hinahamon tayong Diyos. Isaiah 34, versikulo 16. Magsaliksik ka mula sa aklat ng Panginoon at magbasa. Wala ni isa man sa mga ito ang mawawala. Walang sinuman ang magkukulang sa kanyang kasama para kaninong bigin, sapagkat ang bibig ng Diyos ang nag-utos at kaninong espiritu. Tinipon sila ng espiritu ng Diyos. Kaya nakikita mo ang aklat ng tipan na sinimulang isulat ni Moises noong ipikong 16 ay isang tunay at tiyak na paghahayag ng Diyos mismo. Sige, kaya pagkatapos nito, kinabukasan ng umaga, magkakaroon ng seremonya. Sige. Kaya kapag may kontrata ka, mayroong seremonya. Kaya pwede kang magpatawag ng seremonya ng tipan. Sige, ito ay matatagpuan sa Exodo Kabanata 24. Ito ang mga talata ng Exodo 24. Sa palagay ko ay 3 hanggang 4. Oo, 3 hanggang 4.
At ito ay mula 7 hanggang 8. Basahin natin ang Exodo 24, talata 3 hanggang 4. Exodo 24. Sige! Kaya, Moises, mayroon ba tayong bersikulo 3 hanggang 4? Hindi. Sige, ayos lang yan. Bersikulo 8, pakiusap. Salamat. Oo, tayan na ito. Mayroon tayong aklat ng tipan. Kaya sa seremonya ng tipan, kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, narito, aklat ng tipan, na ginawarap ang Ginoon sa iyo ayon sa lahat ng mga salita. Kita mo? Kumuha ng dugo si Moises. Sige, dugo. Budburan ang tamo. At anong sinasabi niya? Tanawa? Dugo? Hindi. Ang dugo ay iwinisik. Ano ang inutos ni Moises? Masdan ang aklat ng tipan. Hindi ka maarong magkaroon ng kontrata sa Diyos. Walang dugo. Bakit? Dahil tayo ay mga makasalanan, di ba? At ang buhay ay nasa dugo. Apan dinhi, wala gihatagan ni Moises o gibugaton ang dugo. Kinhanglan ang dugo, apan matud niya, tanawa ang kasabutan. Ang dugo ay tanda lamang ng tunay na tipan, hindi ba? Ano nga ba ang tunay na bagay, ang mismong nilalaman? Hindi iyon ang dugo. Ang dugo ay isang sinyalis lamang, hindi ba? Ang nilalaman ay ang tipan mismo. At dapat tandaan na tayo ay nakatali sa pipang ito. Mayroong ugnayan sa pagitan naton at ng Diyos na iyon. At bilang tanda nito, mayong dugo. Kaya ang dugo mismo, dugo lamang, ay hindi ang siyang gumagana nito. Ano ang esensya? Ang tipan na naglalaman ng buhay na salita ng Diyos, tama ba? Kaya sinasabi naton na ang dugong ito ay buhay. Nakasulat ito sa Levitico. Di a Levitico usa 7. 11. Uk sinasabi sa atunak 14 na putang buhay ay nasa dugo. Kaya kapag ang tanda ng buhay ay iwinisik sa mga tao, at gayon din sa aklat niyang tipan, kung makikita mo sa Hebreo Kabanata Siyam, ipinapaliwanag nito ano ang sinasabi ng Diyos. Ang ugnayang ito na may uron ako sa iyo ay ibibigay ko sa iyo. Isusugal ko ang buhay ko para mapanapili ang ugnayan ito, di ba? Isusugal ko ang buhay ko. Kaya kung sira ito, ano ang mawawala? Nawala ang buhay. Kaya pagkatapos maipahayag ang sermon na ito ng tipan, ngayon, dati, alam ninyo kung paano nagbabala ang Diyos sa araw na ito? Huwag na huwag kayong lapit sa bundok. Ngayon, sina Moises, Aaron, Nadab, Abihud, at ang 70 matatanda ay tinawag ng Diyos na umakyat. At mayroong hapunan ng tipan. Kaya isusulat ko ang covenant meal. At bilang resulta ng hapunang ito ng tipan, nakikita na nila ngayon ang Diyos. Hindi lang iyon, nakakakain at nakakainom pa rin sila kasama ng Diyos. At doon sinabi ng Diyos sa mga Israelitang ito na naging mga alipin lamang sa loob ng 400 na taon. Sabi ng Diyos, ngayon kayo ay mga maharlika. Ito ay nasa Exodo 24, talata 11. Napakahalaga nito. Napakahalaga nito. Alam mo, walang ginawa ang mga Israelita. Pareho silang mga alipin. Ngunit dahil dumating sa kanila ang salita ng Diyos, ngayon ang kanilang katayuan, ang kanilang uri ay ganap na nagbago mula sa pagiging alipin ang mga maharlika. Sabi ng Diyos, huwag mong isipon na dahil sa ikaw ay matuwid, pinili kita bilang isang natatanging bansa upang makipagtipan sa iyo.
Malinaw na sinasabi sa atin ang Deuteronomio Siyam, versikulo 4 hanggang 6, na sinasabi sa Deuteronomio Siyam, versikulo 4 hanggang 6, hindi dahil sa inyong katuwiran, katulad kayo ng iba pang bansa, kundi dahil lamang sa tipang aking ginawa kina Abraham, Isaac at Jacob upang tuparin ang tipan. Umasok ako nang may tipan sa iya at na yun ay pinatawag kitang marangal. At mga kapatid, ang katotohanang narito tayo ngayon, sumasamba sa Diyos na may pusong humarap sa paglingkod na ito ay hindi dahil tayo ay matuwid, tama ba? Tayo ay ginagabayan ng biyaya ng Diyos na tapat sa kanyang pangako na ginawa libu-libong taon na ang nakalipas. Pinutupad niya ito ngayon sa pamamagitan natin. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita. Ang kapangyarihan ng tipan na kaya tayong tawagin ng mahalaga ang hiyas na korona ng Diyos ngayon. Kaya pagkatapos nito, iisipin mong ito lang ang kailangan natin, di ba? Ngayon ay mayroon tayong pagbabago sa katayaon. Tayo ang mga marangal na tao. Tayo ang mga taong pinagtipanan ng Diyos. Hawak nato ang buhay na orakulo ng Diyos. Pero isang bagay na lubhang kakaiba ay, paano naman ang 40 araw na ito? Ayos lang. 7 ka adlaw ang biyahe padung diri, di ba? Naapay mahitabo sa sunod nga kagatos ug kawaan kaadlaw. Alam natin na may dapat mas mahalaga na mangyari sa panahong ito, tama ba? Ano ito? Matapos sabihin ng Diyos, ngayon kayo'y mga maharlika na, hindi ko na kayo pagbubuhatan ng kamay, tama ba? Sabi niya sa Exodo, Kabanata 24, talata 11, kaya hayaan mong burahin ko ang bahaging ito. Sa versikulo 12, sinabi ng Diyos, ang akayan opyat, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas na bato na aking ginawa at isinulat ko gamit ang sarili kong daliri. Sige, bakit ito kinakailangan? Para magawa ito, mag-aayuno si Moises sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At ang pag-ayunong ito, nasa Deuteronomio 9, versikulo 9, sa loob ng 40 araw at 40 gabi. At dito sa Exodo 24, talata 12, dumako tayo sa talatang ito. Exodo 24, talata 12. Sige, giingnan sa Ginoo si Moises, saka diri ka nako sa bukid ug pabilin didto. Ihatag ko kanimo ang mga papan nga bato nga gisulatan sa balaod ug sugo na akong giandam alang kanimo. Ang kanilang tagubilin. Pakitandaan ang salitang panuto. Ito talaga ay yara sa Hebreho. Nagpasabot kini o pagtudlo. Hindi pa ito sapat, di ba? Ngayon, abuto ng 40 araw ang Diyos para mabigyan si Moises ng isang tapyas na bato. Ano taya? Ang mga utos na ito at ang batas ay maarang ituro sa mga tao. Doon nato natututunan ang salita ng Diyos. Okay? Kaya pagtuturo, ano ang itinuturo niya? Ano ang mangyari sa 40 araw na pag-aayon na ito? Ipinakita ng Diyos ang tabernakulo. Ito ay mula Kabanata 25 hanggang 31. Ang lahat ng ito ay tungkol sa tabernakulo ng Diyos. Ano ang tabernakulo? Ang tabernakulo ay talagang bahay ng Diyos, di ba? Ama, kaya kapag sinusubukan ng Diyos na ibahay ang plano para sa pagtatayo ng kanyang bahay, ibig sabihin noon ay sino ang nais ng Diyos na makasama? Nais ang Diyos na makasama ang mga taong Israel. Kaya narito, ang Diyos ay nakikipag-usap kay Moises sa tuktok ng bundok Sinai. Sa tuktok, nagsasalita ang Diyos kung paano niya tutuparin Emmanuel ang pangakong ito. Tama ba? At hulaan mo kung ano ay nangyayari sa paanan ng bundok. Ang paanan ng bundok, ang mismong lugar kung saan ginaganap ang seremonya ng pipa na ito. Anong nangyayari doon? Bagamat mayroong isang malaking summit sa pagitan ng makalangit na Diyos at ng mga taong Diyos, tama ba?
Nag-usap tungkol kay Emmanuel. Sa paanan ng bundok, ginagawa ng mga tao ang ginintuang guya at ito ay nasa Exodo Kabanata 32. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng mga tao? Inilalarawan ang mga gawa kabanata 7, talata 39 hanggang 40 kung ano ang eksaktong nangyayari sa sikolohiya ng mga Israelita sa loob na 40 araw na ito na kaninong pagkawala. Ang kawalan ni Moises. Balikan natin ang mga gawa, Kabanata 7, talata 39 hanggang 40. Ngayon, si Deacon Stephen ang talagang nagsasalita tungkol diha. Sabi niya, ang ating mga ninuno ay hindi handang maging masunurin at itakwil siya. Ang ibig sabot ng pagtatakwil ay tinatanggihan mo ang isang tao nang may pagkondena, tama ba? At sa kanilang mga puso, sila'y nagbalik loob na sa Ehipto na sinasabi kay Aaron, naway biglan kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin para sa Moises na ito, sa napakasamang pananalitang ito, sa Moises na ito na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto, wala kaming kaalam-alam kung ano ang nangyari sa kaniya. Wala na, di ba? Kaya, sa kawalan ng nakikitang presensya ni Moises, dito ang mga Israelita ay lumala. Ano? Una, kayo guys sumunod. Pangalawa, sa kanilang puso, itinakwil nila si Moises, tinanggihan si Moises. Pangatlo, ang kanilang puso ay bumalik na sa makamundong Ehipto. Iyan ang kalagayan ng mga Israelita noon. Kaya ano ang nangyari? Gayang mababasa natin sa atong pangunahing teksto, si Moises, pagkatapos ng 40 araw na pag-ayuno, panalangin, tama ba? Taglay ang mismong mga tapyas na bato na permanenteng inukit ng Diyos sa bato gamit ang sarili niyang daliri. Bumaba siya at nakita niya ang nangyayari at binasag niya ang mga tapyas na bato sa lugar kung saan ginanap ang seremonya ng tipan. Dahil lang ba sa galit si Moises? Hindi. Sa wala pa manaog sa Exodo 32, nagpakiluoy siya sa Diyos. Giingan siya sa Diyos, kanaog na. Tingnan mo ang ginaawa ng mga tao mo. Wala na ang mga tao ko. Sabi ng Diyos, ang iyong bayan na iyong pinakawalan. Hindi na ito sa Diyos. Hindi na sinasabi ng Diyos na, ako ang nagligtas sa kanila. Tama ba? Itinakwil na niya ang mga tao dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos marinig 2 araw, alam mo na mga 42 araw na ang nakalipas tungkol sa 10 salita mula sa Diyos, sumuko na ang Diyos sa mga tao, ngunit hindi ito ginawa ni Moises. Kaya itong si Moises, babasagin ba niya ang kapyas na bato dahil bigla na lang siyang nagalit? Hindi, di ba? Ano ang kinikilala ng stone tablet? Ang kontrata, di ba? Kaya kung ang kontrata ay ginawang walang bisa, kung ang aktual na ebidensya ng kontrata ay wala na, ang kontrata ay wala na. Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi nasakop ng paglabag sa kasunduan, hindi ba? Paano tayo makakasiguro na ang inilarawan ni Deacon Stephen tungkol sa mga Israelita ay hindi ang ating mga puso ngayon? Kaya ano ang ginawa ni Moises kinabukasan? Sabi niya, dito, hindi sinabi sa Diyos na okay lang sa akin ang mga tao, tama ba? Kaya't bumalik si Moises sa bundok Sinai. Ito ay para sa panalangin. At ito ay matatagpuan sa Deuteronomio 10, talata 10 o kining bersikulo, Deuteronomio 9, duha 5 hangtod duha 9. Importante kaayo kini, kay kun wala kini, kung bibigyan ng wastong kahulugan, magkakaroon tayog blay. Ikawalo, pag-akyat sa bundok Sinai. Ang mga araw na ipinagdiriwang ng mga Israelita ngayon ay magiging magulo dahil kahit ang mga Hudyo ay walang eksaktong ikawalo pag-akyat ni Moises sa bundok Sinai. Karon, sayon ra ni isulat, pero aron masundan nato ang mga bersikulo og masayran kung kano sa ni nahitabo, naaba si Moises sa ibabaw o sa ubos sa bukid. Lisod gyud kini.
Ang Deuteronomio 9:2-5-9 nag-ingon nga si Moises misaka sa bukid Sinai aron magampo alang sa katawahan. Atong tan-awon ang iyang pag-ampo. Giunsa niya pag-ampo? Mihapa ko sa Ginoo sulod sa kaputat kaadlaw o gabi kay miingon siya nga laglagon mo. Nagampo ko, Ginoong Dios, ayaw gunuba ang imong katawhan o kabilin na iyong tinubo sa pamamagitan ng iyong kadakilaan at siya ang may hawak ng pipan kay Abraham. Sinabi niya, alalahanin mo po ang iyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Huwag mong tingnan ang katigasan ng ulo ng mga taong ito o ang kasamaan ng kanilang kasalanan. Alalahanin ang pipan. At tiyak, si Moises matapos manalangin ng ganito ay bumaba pagkalipas ng 40 araw. Sinasabi pa rin ng Diyos, ikaw at ang mga tao ay hindi ko lilipulin, ngunit hindi ako sasama sa imo papunta sa Kanaan. Ayun na lang ang pumunta. Ayan ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid, ito ang Deuteronomio Siyam, talata 25 hanggang 29. May nagdarasal pa rin para sa ino ng ganito kahit na yun. Namamagitan sa Diyos, huwag sanang tumingin sa ang kanyang katigasan ng ulo o pagtigas ng puso ang kasamaan. Ngunit tandaan mo ang iyong pipan. Sino ang nanalangin para sa imo? Mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 33. Sa palagay ko ay 33 hanggang 34. Oo, 33 hanggang 34. Maari ba tayong bumaling sa talatang ito, pakisuyo? Sige, tingnan mo. Kung ang isang taong katulad ni Moises ay nagawang mamagitan at humupa ang galit ng Diyos, gaano pa kaya ang panalangin ni Heso Kristo na hindi tumitigil kahit hanggang sa araw na ito? Sinasabi sa Roma 8, versikulo 33 hanggang 34, sino ang magsasakdal laban sa mga himirang ng Diyos? Ibig sabihin, tayo, di ba? Ang Diyos ang siyang nagbibigay katwiran. Sino ang humahapon? Wala nang makapaghatol sa atin dahil si Kristo, si Jesus, na namatay, oo, bagkos na muling nabuhay, na ngayon ay nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin ngayon, maging sa araw na ito. Ayan lang ang dahilan kung bakit hindi tayo napapailalim sa puot ng Diyos, hindi ba? Tandaan mo, kahit anong mangyari, may isang taong nagdarasal para sa imo, di ba? Maging ang mga lingkod ng Diyos, si Moises, ay gumawa nito. Maor pa pong higit pa, Panginoon naming Heso Kristo, ha? Kaya ito, bumaba siya at magsabi, mga tao, sinabi ng Diyos na hindi niya tayo lilipunin ngayon, ngunit kayo, sabi niya, pumunta kayo sa Kanaan ng mag-isa. Kaya napagtanto ng mga tao kung gaano kabigat ang kanilang kasalanan. At kaya, tinanggal nila ang lahat ng palamuti at nagsimula silang gumawa ng mga palamuti. Nagsimula silang tunay na magsisi. Kaya kung nakikita mong may isang araw na kulang sa pagitan, tama ba? Kaya nagdaos muli si Moises ng isang pagpupulong sa tabernakulo dito mismo sa paanan ng bundok at patuloy siyang namagitan sa Diyos. At sabi niya, Diyos ko, burahin mo na lang ang pangalan ko. Patawarin mo sana mga tao. Kung ayaw mo akong patawarin, patawarin mo na lang ako. Ipinagpalit niya ang sarili niyang buhay upang ang tipan ay manatili sa mga tao. Kaya rito sa wakas ay sumuko ang Diyos sa panalangin ni Moises. Sige, hindi ko sisira ang mga tao mo. Dadalhin din kita hanggang sa kanan. Ito ang ginawa. At saka, na yung naayos na ni ito, di ba? Sinabihan si Moises ng araw na iyon, humukay ka ng tapyas na bato para sa iyo. Bago pa man ginawa ang Diyos ang tapyas na bato, di ba? Sa pagkakataong ito, kailangan na itong putulin mismo at sa umaga, aakyat siya. Puntahan mo ako mayang umaga, ha?
Sa maong adlaw, kinahanglan niyang buhaton ang mga papan. Nakita ni Moises ang hitsura ni Ini, apan ang mga Israelita wala. Hunauna, miadtong panahon na wala sila'y nindot og hait na kagamitan sa pagpino sa mga bato. Hindi ito parang dato, kailangan mo itong gawing patag at pantay. Kaya malamang na labis na nagdusa si Moises sa paggawa ng mga tapyas na bato. Hindi ka ba nagtataka kung bakit tila nauhumaling ang Diyos? Gamit ang mga tablet ang bato, ama, pinadadaanan niya si Moises ng parehong 40 araw na pag-aayuno, ayos rang, at ito ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 34, sa aking palagay, talata 28. Kaya ito, mga tapyas na bato. Nasira na naman ang isang ito, di ba? Kaya muli, ang pangalawang set ng mga tabletang bato, ang mga tabletang bato ay ginawa at ito ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 34, talata 1 hanggang 4. Kaya nakikita mo, dito na sa wakas magtatagumpay ang pagpapatibay na ito ng tipan. At bubaba si Moises at sinabi niya, ang mukha ni Moises ay nagliwanag na parang tunay. At dahil hindi kayang tingnan ang mga tao ang mukha ni Moises, nagtatapos ang kuwento sa isang belo na tinakpan ang mukha ni Moises upang hindi nila makita ang kaluwalhati ng Diyos sa mukha nito. Ganon natapos. Ang tanong na ating sinimulan, ang 340 araw na pag-aayuno na ito, bakit? Tila ba nahuhumaling ang Diyos sa mga tapyas na bato? Bakit naman gugustuhin gugulin ng makapangyarihan Diyos na ito ang pagkakataong ito? At ang hirap na sumulat gamit ang sarili niyang daliri sa mga tapyas na bato. Ano ang kinakatawan ng stone tablet? Sinasabi sa Zacarias 7 versikulo 12 ang ating puso. Basahon nato, gihimo nilang gahing bato ang ilang kasingkasin aron dili madungog ang sugo ug mga pulong sa Ginoo sa mga pananon pinaagi sa iyang espiritu ug sa unang mga propeta. Busa, dakong kapungot ang may abot gikan sa Ginoo sa mga panon. Ang kasingkasing sa Israelita sama sa kasingkasing nga bato, sama sa pingkinyan na labing dahi nga matang sa bato. Bakit? Ano ang puso ng bato? Hindi yan pagkilala na ang salita ay espiritu ng Diyos, di ba? Batay sa Zacarias Kabanata 7, talata 12, sinasabi nito, ang pusong hindi nakikilala. Kaya tingnan mo ang salita ng Diyos. Isa ba itong liham? O ipa ba ay espiritong Diyos? Kapag tinitingnan natin ang Biblia bilang isang sulat lamang ng Diyos at hindi bilang espiritu, kung gayon ang ating puso ay tumigas pa rin na parang batong pingkyan, tama ba? Kapag nangyari iyon, ang tabing na ito ay palaging iiral sa pagitan ng mga tao at ang sugo ng Diyos. Hindi mo makita ang kaluwalhatan ng Diyos sa lubos nitong kaluwalhatan. Sige, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo kung ano ang aklat ng tipan, kung paano ito unang ginawa noong unang panahon, hindi ba? At kung talagang naniniwala tayo rito dahil napatunayan na ito sa pamamagitan ng eksaktong mga petsa na nagsasabing ito ay mga aktwal na pangyayaring pangkasaysayan na naganap noong 1446 BC, tama ba? Kung gayon ngayon, ang Lumang Tipan, lahat ng mga salitang nakasulat sa Lumang Tipan ay hindi lamang magiging mga liham na isinulat gamit ang tinta para sa iyo. Kaya ipinaliwanag mismo sa 2 Korinto Kabanata 3 kung ano ang nangyari sa mga Israelita. Bakit ba labis na nahuhumaling ang Diyos sa mga tapyas na bato? Balik tayo sa dalawa. Mga taga-Korinto, Kabanata 3, versikulo 14 hanggang 18. Basahin nating mabuti ang talatang ito.
Ngunit ang kanilang mga isipan ay tumigas na parang batong pingkyan, tama ba? Sapagkat hanggang sa araw na ito, sa pagbasa sa lumang tipan na si lumang tipan, ang lumang tipan ay nangangahulugang lumang tipan. Ang parehong lambong ay nananatiling hindi naalis dahil ito ay natanggal na, animo lang, kay Kristo. Ngunit hangkod sa araw na ito, tuwing binabasa ang mga salita ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, hindi sila makakita ng malinaw. Ngunit kanino kailan babaling ang isang tao? Bumaling sa Panginoon, saka naalis ang lambong. Kaya hanggang tinanggap ng mga Israelita si Kristo, itong lumang tipan. Tama ba? Palagi pa rin nilang tatakpan ang lumang tipan. Nangangahulugan ito na hindi nila ito makita sa paraang isinulat ng Diyos. Okay? Kaya anong ibig sabot ng pagbabalik sa Panginoon? Balik sa Ginoo, ingoniyar. Ano ang pagbaling sa Panginoon? Sabi niya, pagpapakilala raw ito sa Panginoon. Ang Panginoon ay Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Tunay na paglaya mula sa pagkaalipin. Ngunit tayong lahat na walang talukbong ang muka na gaya sa isang salamin ay pinitingnan ang kaluwalhati ng Panginoon ay binabago sa parihong larawan. Kaninong imahe? Ang imahe ng Panginoon, di ba? Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian tulad ng mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Kaya ano ang sinasabi nito? Kapag tayo'y bumaling sa Panginoon, ang tabing ay maalis mula sa lumang tipan. Tama ba? At kapag tayo ay bumaling sa Panginoon, sino ang Panginoon? Siya ang Espiritu. Kaya kapag ang salitang ito ay kinikilala lamang natin bilang isang espiritu, kapag ang Panginoon ay espiritu, saka lamang maaaring magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Ano ang espiritu? Ito ay isang bagong tipan. Ito ay isang bagong tipan. Nangako ang Diyos. Hindi sa mga nakaraang araw. Sumulat ako gamit ang aking mga tapyas na bato. Pero pagdating ng araw, isusulat ko sa mga puso ninyo. Sige, balikan nato ang Jeremias, kapitulo 3 og 4, bersikulo 4 og hangtod 3 og 3. Sige, basahon nato kini og dugan. Handa na? Simulan. Ngunit ito ang bagong pipa na aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko ang aking kautusan sa atong kalooban at sa kanilang puso. Isusulat ko ito at ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging aking bayan. Kung niadtong usa 446 BC, mikonsard ang Dios og misulat sa mga papan nga bato, unsa pa kaha ang isulat sa Dios sa inyong kasing-kasing? Gisaad kini sa Dios o gituman niya. Alang kang Hesukristo, sa wala pa siya gilansang, miingon siya, kining dugo nag akong giulak para sa bag-ong kasabutan. Ingon niini ang pagligol sa kasabutan pinaagi sa dugo, di ba? Gibuhat ni Hesukristo ang mao gihapon, kini nadatuman sa orihinal nga plano sa Dios. Tan-aw nato ang Mateo kaluhaan og 6, bersikulo kaluhaan og 8. Sapagkat ito ang aking dugo ng pipan, hindi ba? Sabi niya, dugo ng pipan. Kaya titingnan ba natin ang dugo? Hindi, senyales lang yan. Pero titingnan ba natin ang nilalaman na siyang pipan, ang salita, 10 salitang sinalita ng Diyos na ibinubuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pareho rin 1 Corinto 11, versikulo 25, malinaw na sinabi ni Jesus, ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Tinupad na ni Jesus ang bagong tipan na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng 8 pag-akyat ni Moises, ang bagong tipan na ipinropesihan ni Propeta Jeremias sa Jeremias, Kabanata 31:1. Ayan na yun. Diyos, nilikha tayo dahil sa ginawa ni Jesus bilang mga ministro ng bagong tipan. Maniwala ka na, gaginawa na niya ang bagong tipan sa imo sa pamamagitan ni Kristo. Sige, dumako tayo sa ikaduha Korinto, 3, versikulo 1 hangtod siyam.
Nauta siyang nagpadying sapat sa amin bilang mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng nakasulat na tipan. Ngunit sa espiritu, sapagkat ang pitik ay pumapatay, ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ano ang espiritu? Malinaw na sinabi ni Jesus, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi lamang salita, kundi espiritu at buhay. Sige, balikan natin ang Juan, Kabanata 6, talata 63. Sige, basahon nato og dungan. Andam na? Sugod, espiritu kini nga naghatag kinabuhi. Walang pakinabang ang laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Sige, kaya mga kapatid, dahil tinupad na ng Diyos ang pangakong ito. Ngayon, nakapasok na tayo sa kayang-ahay, ang tabernakulo ngayon at natatanggap naton ang salitang ito ng buhay at spirito sa tuwing kayo ay pumupunta rito. Dahil dito, sabi ng Diyos, ngayon ay hindi na kayo mga pusong batong kidlatan, tama ba? Ngayon, ikaw ang sulat ko. Tayo ang sulat ni Hesus Kristo. Basahin natin ang talatang ito at magtapos. 2 Korinto 3, talata 2 hanggang 4. Handa na, simulan na. Kayo'y isang sulat ni Kristo na aming iningatan, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Gayon nga ang aming pagkakatiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hindi dahil sa aming nagawa, hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa ginawa ni Heso Kristo, tayo ay ginawang mga titik ni Heso Kristo. Mababaw ang isang sulat ng atong Panginoong Heso Kristo para makita sa buong mundo. Amen! Magkaroon tayo o ganitong kumpiyansa sa ating pang-araw-araw na buhay. Magdasal tayo. Diyos naming Ama, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito upang balikan ang kasaysayan kung saan si Moises nagtrabaho ng husto upang payagan ang mga Israelita na makipagtipan sa imo. At nagpasalamat kami sa iyo, Ama, para sa pagpapadala sa atin ni Hesus Kristo. Araw at gabi siyang natatrabaho ng walang tigil upang kami ay manatili pa rin sa walang hanggang tipang ito sa iyo sa lahat ng oras sa kabila ng aming mga kahinaan at maraming paraan na kulang tayo. Ama, dalangin namin na pagpalain mo ang aming mga puso, na ang aming mga puso ay hindi maging isang pusong ayaw sumunod, kundi maging isang pusong may pagkukusa. Natatanggap ng buong puso sa ating Panginoong Hesus Kristo ug laging magalak sa iyong salita. Tulungan mo kaming tunay na sumunod ng kusang loob, hindi dahil may nagsasabi sa amin na gawin ito, iniisip na kailangan naming gumawa ng isang bagay upang mabing matuwid. Pero Ama, ikaw na. Ginawa mo kaming matuwid dahil ibinagay mo sa amin ang iyong salita. Ngayon, Ama, tulungan mo kaming magtiwala lamang sa iyong salita upang maisabuhay namin ang buhay ayon sa espiritual na kanon, ang tunay na langit dito sa lupa, gaya ng iyong ipinangako. Salamat pag-usab nining panalangin nga higayon. Sa ngalan ni Jesus, nagaampo kami. Amen.